Let me explain a little No, bit. the answer Yes. is, the question is answerable by yes or no. There is a different. Have you ever coordinated with this obscure office called River Basin Control Office? I will explain to you why I'm asking this. It has a very, very significant relation to the subject matter of today's inquiry. Yes, Mr. Chairman. This River Basin Control Office was created by Executive Order 510. Kung nabasa po ninyo ito, sa Section 2, Paragraph B nitong Executive Order na ito pala yung mandato nitong maliit na opisinang ito, which is attached to the DENR. Together with the Department of Public Works and Highways and the National Disaster Coordinating Council, develop a national master plan for flood control by integrating the various existing river basins and developing additional plan for components as needed. Isipin po natin. Kaya sabi ko po sa inyo kanina, kahit 100 river basin ang babanggitin nyo sa amin, until and unless they are integrated with one another, which is the mandate of this office, walang mangyayari. Bakit po in the entire equation, in the entire continuum of this problem, bakit hindi man lang nagsasurface itong opisinang ito? So, yun. Yun ang mga kumbaga yan ang dapat ipatawag. Yang opisina na yan. Kung sino man ang representative diyan sa opisina na yan. Di ba? Where is it? And why is it? Siya pala yung merong mandato. Ngayon lang natin nalaman. Hanggat hindi po kayo nagko-coordinate, hindi po kayo pala yung regulator eh. Meron pang isang executive order number 816. Sabi po niya rito, referring again to the River Basin Control Office. Whereas, sabi niya, the integration and harmonization of various government mandates and resources. Kasama na po kayong lahat dyan. In the provision of safe and clean water supply and effective flood control management for the entire country is emphasized in the medium-term development plan. Ang laki pala ng mandato nitong opisinang ito. Yun po. At ayan na nga po. Dahil sa nag-umpisa na nga po mag-imbestiga sa maanumalyang flood control project ay nabulgar. Nabulgar po ang mga kababalaghang pinaggagawa ng mga kontratista, yung mga kabalbalan na pinaggagawa nila, na yung kumakain ng kaba ng bayan. Mantakin naman po ninyo na gumagastos ang gobyerno sa mga kontraktor na ito na kahit blacklisted. Pero ang nakakabahala dito ay yung nabulgar nilang ghost project na sa Tagalog ay multong proyekto. Sa managot sana ang mga kongresistang sangkot dito. At sana seryoso sila na mapanagot ito. Itong Senado na para sa akin ay hindi naman po talagang may kredibilidad ang Kongreso para mag-imbestiga sa sarili nilang multo. Piruin nyo yung mga kurak dyan, sarili nila, iimbestigahan nila. Kaya dito po sa Senado, palakpakan po natin si Senador Marcoleta na isa po sa mga chairman. At dito po marami pong sumama at umattend na mga kapwa niya senador na talaga namang seryoso na suporta para sa committee na to na Blue Ribbon Committee. Na sana managot ang mga kongresistang sangkot dito. At sana seryoso sila na mapanagot dito. Diba? Pero mananagot lang yang mga yan ay kung matapos ang investigasyon na sana ay tapusin. Hindi kagaya ng mga ibang hindi tinatapos, di ba? Sana may malaking isda silang mabingwit dito. Mas maganda ay mapatawag yung katulad nila Mayor Isko si Mayor Isko Moreno tsaka si Mayor Magalong. Sila yung mga yung mga nagbubulgar, di ba? Sila yung talagang merong kakayahan na may bulgar ang mga ibang kababalaghang pinaggagawa
ng mga kongreso, mga kongresista, di ba? Siyempre, inulit ko, hindi naman lahat ng kongresista ay gumawa ng kababalaghan. Lahat naman na maraming mga kongresista dyan na talagang ubod ng okay naman at matitino. Dahil sila lang ang isa sila sa mga may kakayahang magbulgar dito. Dito sila Isko Moreno, di ba? Kaya ito po, bago pang lahat, ay welcome po muna sa aking channel. At muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya ito po, manood po na tayo at panoorin po natin ang buong video. Scuba divers ang presidente. This is what they call tactile inspection. Nakita po nila doon ang ito po nakalagay. Scuba divers were dispatched to assess the flood control project. They reported that the concrete underwater was of varying thickness and was shadowy built. The divers Ito, may title to na grabe ang pandaraya ng mga contractor sa mga project. May mga tinitipid, mga dinadaya lang yung mga materyales. Kasi po, yung pondo, konti na lang napunta sa kanila. Kumbagay, katiting na lang. Dahil sa unang-una, may mga kickback, diba? Ito, at ipapaliwanag ni Senador Marcoleta kung paano dinadaya o kung paano kung ano ang epekto ng pandaraya ng mga kontraktor sa ating mga project. also reported the steel reinforcement were not driven into the river, so water is still flowed underneath. Let us break that down. Ang ibig pong sabihin nito, kahit kami po hindi naman inhinyero, karaniwan po sa inyo lahat ngayon ay engineer. Hindi po nasunod yung specification. Dito lamang po lumilitaw yung mga tinatawag na seat piles. Hindi po ibinaon sa tamang lalim. Ano pong ibig sabihin nun? Karaniwan po, and I think you will all agree, 6 meters po yung seat piles. Talaga pong pipiliting ibaon yun. Yung 5 na metro ibabaon mo, maring ang lilitaw na lamang na nakikita mo is 1 meter. What is the significance of that? Kasi kinakailangan ma-address mo yung scouring ng river. Pag hindi umabot, ando sa punto na yung cascading waters will be gradually eroding the soil. Ang lalabas nun, nakabitin na yung inyong nakabitin na yung seat piles na kunwari ibinaon nyo ng 5 meters. Kaya pala, yung kumbagay, hahanapin mo yung matigas na lupa sa pinakailalim. Iyon dapat maabot din yun. Iyon yung pinakamatibay. Hindi yung sinasabi ni Marcoleta na putik, halos putik na rin ang ibinaon, malambot pa. Kaya kapag kabitin, aabot lang sa mga malalambot na lupa lang yun. Kaya ganun. Ano mangyayari kung nakikita na po yun? Babagsak po talaga yung slope protection na inilagay ninyo. Ito yung kaawa-awang kalagayan nito eh. Nakita pa po yung Oo, babayuhin lang ng tubig yun. Sigurado. Upon tactile inspection, the drivers found that the beam was no longer connected to the seat pile support. Yung beam na sinasabi niya, this is the apron. Tama po ba yun? The apron is the basic structure that will hold the seat piles. Kung wala po yung apron na yon na magkukonect doon sa slope, walang integrity yung project na ito. Babagsak at babagsak ito. Mamaya po meron kaming ipakikita sa inyo. Yan po ang matinding binulgar ni Marcoleta. Nakadayaan at pandaraya talaga na tinipid sa materyales dahil pandaraya na lang ang ginawa dahil ang pondo bitin ang pondo. Kung bakit ganito kalala ang problema ng ating bansa. Ready ba yung isang slide natin para makita lang yung karoon tayo po ng idea kung ano yung revetment. Ito kasing binisita po ng Pangulo, embankment po ito, diki po ito eh. Yung embankment po, pangkaraniwan pagka-diki, ginagamit din kahit na mga tricycle lang, mga motor nakakadaan. Pero dapat merong slope
protection yun eh. Pagka yung embankment lang, pagkatapos yung binaon yung bakal, wala pa rin. Magigiba yun. Ready po ba tayo dun sa isang slide? Para magkaroon. Ayan po. Ano po yung tawag dyan, Secretary Bunungan? Di ba revetment yan? Revetment, Your Honor. Ayan po, ang kaawa-awang kalagayan ng revetment, meron pa pong nota dyan so nagbigay sa akin. 80% lupa, 15% semento, plus 5% bakal equals pera. Ano po dapat yung reinforcing bars nitong revetment na ito? Dapat 80% lupa plus 15% semento plus 5% bakal equals pera with kakapalan ng mukha. Ganun dapat. Kasi po wala eh. Kahit na po siguro kawayan lang, wala yan eh. Tingnan po ninyo. Wala. Tinan nyo naman ang kaluns-lunos. At tinan ninyo yung itsura. Kumbaga yung lupa, hindi pa buo. Hindi matigas yung lupa na sinementuhan. At saka yung bakal talagang substandard. Kumbaga ito yung sinasabi nating makabuluhang anomalya. Makabuluhang pangungurakot talaga. Grabe, no? Talagang dinaya nila, oh. Hangin na lang yung nasa loob ng ng semento, Hindi na purong mga lupa, oh. Grabe. Kapag tubig ito, this supposed to be, siguro medyo river po ito eh. Tatagal po ba ito, Secretary? Kung ganito? Hindi siguro, Your Honor. I think this is a failure of the structure in itself. So, Hindi dapat yan. wala nang siguro. Tsakin mo. Hindi, oh, Tatagal ba tama. ito? Hindi tatagal yan. Hindi po. Alam po nyo kung saan ito? Kayang-kaya naman po ninyo ma-identify. Nasaan po yung mga district engineers nyo para wag na po sabihin kung kanino galing yan. Kasi malalaman din po natin yun eh. Why do you think the contractor of this project adopted this kind of anomalous activity? Marami pong ibig sabihin yan eh. Meron tayong kasabihan, Chair Erwin. The picture paints 1,000 words. Dito po, hindi words. Pera ang nakalagay. 80% lupa plus 15% semento, 5 plus 5% pera. 5%. Hindi, bakal. 5% bakal. Ano daw, Chairman? Equals pera. Equals? Kapalan ng mukha. This is Equals makapalan ng a mukha. microcosm of the projects. I think. This completely represents the project na ginagawa po ngayon. Kaya, wala po talagang mangyayari sa mga projects. Ang contractor po nito ay Kaya St. Timothy grabe. Construction Corporation. Bilyon yan, Nandito po ba? bilyon. Usapan dyan. Ang representative. Ang sinasabi ko po yung kalumpit. Hindi ko po sinasabi ito. Ito ano lang po ito. Ibang project po ito. Pinakikita ko lang para magkaroon po ng idea ang mga kababayan natin kung sila'y sumusubaybay sa atin. Pero yung sinasabi natin sa Kalumpit, Bulacan kanina, ang contractor po, ito yung embankment, is St. Timothy Construction Corporation. Meron po bang representative ngayon? Parang wala po. Wala siguro. Sana itong mga project na ito Eto, ay di- opening salvo nila Senador Bato de la Rosa at Rapi Tulfo. Yan po ang isa sa mga parte ng video ito na kung saan ay nandiyan po sumusuporta. Nakikita nyo po sa picture si Bam Aquino at saka si Rapi Tulfo po nandiyan. Karamihan, maraming mga dyan, maraming mga umattend na mga senador para suportahan ang committee na to na siyang sana na magsasalba o mag-iimbestiga na sana mareresolba ang mga anomalyang ito, na sana ay matukoy nila kung sino-sino pa ang pinaka-boss at big boss ng mga kurakot na to. hindi ito yung quasi-physical and quasi-spiritual. Meaning yung project na sinimulan lang pakinatao, then afterwards, pinabayaan, wala nang nangyari. At kung number 3, kung ito ay talagang ang estado nito mga proyekto na ito ay fully implemented, physically implemented,
Did it serve its purpose? Bakit patuloy pa rin yung baha? So, yun po mga Mr. Chairman, ang gusto nating malaman today, and I hope that all our resource persons would cooperate 100% in this Senate investigation, because itong yung aming committee ng Blue Ribbon Committee, we are not witch hunters here. We are not ghostbusters. We are truth seekers. So in our quest for the truth, sana you play a very vital role para makamit natin ang katotohanan dito. Para Tama, sa ating inang makamit bayan. natin. Maraming Tama yun, makamit natin ang katotohanan. Sana dyan sa committee niya. salamat, Mr. Chairman. Thank you for your 2.5 minutes, Senator Bato. Oh, lumagpas na sa oras. Grabe, no? Ayan po. Following the order of arrival, I will call on Senator Rapi Tulfo for his 2 minutes. Ayan. Rapi. Magsasalita na po si Sir Rapi Tulfo. Mr. Chair, ako po ay magbibigay ng senaryo kung paano po mahilantulad sa karneng baka sa palengke ang ilang bilyones na napupunta sa flood control. At kung paano po ito kinakatay, sinachap-chap at niluluto. Nagsisimula po yan sa isang proponent na kung saan ay kakatay po siya ng say 20 billion pesos mula sa NEP, BICAM, and ang program appropriation. Now, itong proponent na ito ay dadalhin niya ang 20 billion na nakatay niya doon sa mga nabanggit ko, NEP, BICAM, and program sa Region 4B. Na kung saan ang regional director doon ay isang nagngalan Mr. Gerald Pakanan, excuse me. Now, yung 10 billion, si proponent na ang gagawa ng project dahil meron naman siyang kumpanya na nagkukontrata. So, ibig sabihin siya po isang contractor. So, yun niya, yung talaga, yung kongresista na may-ari ng kumpanya na siya rin ang gagawa ng proyekto. Diba? So, hindi na po natin malaman kung magkano eksakto ang kanyang kikitain doon sa 10 billion. Pero, ang estimate po, abot ng 60%, kita niya 40% na lang mapupunta Ang laki. 60%. Billion. Grabe. Halos hindi na talaga, wala na matitira sa project. Na real project, di ba? sa project. Ano mangyari po doon sa 10 billion na titira? Siyempre, kukunin po yun Mr. Pakanan. At yung 5 billion, si Mr. Pakanan na po ang gagawa ng project dahil meron din po siyang sariling kumpanya na nangungontrata. And of course, doon sa 5 billion niya, magbibigay siya ng 28% SOP sa proponent. Now, Now, yung lisensya pa nga di ba? May bayad din pala yun. Kung pairamin ka ng lisensya. Grabe po, di ba? anong mangyari doon sa 5 billion na natitira? Yun po ay bibigyan ni Mr. Pakanan sa kanyang mga kaibigang kontraktor. And of course, again, si proponent kikita po ng 28%. Laki. Si Mr. Pakanan kikita ng 18%. Yung mga kontraktor, of course, kikita din yun 30%. Kailangan kumita ang kontraktor, di ba? Kasi sila yung gagawa mismo. Alisin po natin dyan yung 7% para sa tax sa BIR of VAT. Naku, Meron may pa tax pong pa. 3.5% para sa tinatawag na EAO, Engineering and Administrative Overhead. Kasama po dyan bids awards committee at kung ano pa. So 3.5%. I-add nyo po yan total, 86.5%. Magkano lang po napupunta sa project? 13.5%. Grabe. Isang tumataginting na 13.5%. Napakaliit na po niyan. Ikukumpara sa mga kickback o mga natanggap ng mga ibang politiko dyan. Grabe. Talagang walang kabusugan, di ba? Walang kabusugan ang mga buhaya dyan sa gobyerno. Ganun po yung kalokohang nangyayari dyan sa Region 4B. Now, kunti na lang Mr. Chairman. 40% ang ibinabayad agad sa mga contractor at kay proponent kahit hindi pa po tapos ang project o kahit hindi pa gawa ang project at gagawa po sila ng mga fake accomplishment report, dinodoktor. Yan po yung example lamang kung paano po binabalasubas ang pera para sa flood control. Dapat Tama naman yan. Tama naman. Talagang yan po kung paano gumulong ang pera na kada kamay may nakasalo. Kada kamay may nangungurakot. Talagang malaki pangungurakot.
habang gumugulong yung pera, pabawas ng pabawas hanggang sa dulo ng talagang real project na kukunti na lang na 13%, di ba? Po, ay imbestigahan ng committee to sa susunod po na mga hearing. Tama, By the way, dapat maimbestigahan. isang Ryan Altea ang nagpakilala dito kay Mr. Gerald Pacanan doon sa isang proponent. So, ibig sabihin ito, si Mr. Altea ay well connected na ngayon po ay na-promote pa. Ang daming kalawang dapat ginagawa, patawag na-promote, at yan. siya po ngayon ay Dapat ipatawag yan, di ba? isang direktor sa main office. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Tulfo. For the record, that's 3 minutes. Oh, Before I continue, May I just direct the attention of everyone to the screen. Maikling-maikli lang po ito. We can play this video, please. Hindi tama, palpak ang ating flood control program. Meron po tayo Ayan, ito yung noong history, no talagang kasagsagan talaga ng baha diyan. Kawawa po ang mga tao diyan. Ayan po, nagmamakaawa na rin si Senador Villanueva diyan. Ito yung 3 taon nakalipas na, o kaya 2 taon mahigit, pagpalagay natin. Yan po yung kawaawang kalunos-lunos na nangyari sa mga kababayan natin diyan. Diyan sa hindi ko imagine na Bulacan din yan eh. Pero kasama na diyan sa binaha si Senador Villanueva. Kaya diyan nakakaawa rin diyan eh. 183 billion na budget ang DPWH alone. Hindi kasama ang Walang nangyari diyan. Walang nangyari. Kumbaga kahit anong tagmamakaawa ng mga pagdinig hindi po dininig yan. Yan po kasi ang kasagsagan ng tinitira nila si Inday Sara. Hindi yung mga senador ang hindi yung mga senador ang nag-aalipusta o tumitira kay Sara. Yung mga kongreso, kasagsagan ng Quadcom yan, di ba? Ba't hindi nila inimbestigahan yan? Tagal na yan. DNR. Hindi kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan. And yet, tingnan nyo, dito sa Bulacan, about 1.7 billion. Tama, pero Bulacan. halos lahat ng towns, lubog. Dito sa Kalumpit, lahat ng barangay, lubog. Dun sa Hagonoy, lahat ng barangay, lubog. Grabe. Mr. Chairman, ito pong video na ito ay hindi ngayong taon, hindi nung isang taon, kung hindi almost more than 2 years ago, Mr. Chairman. August 1, Ito, 2023. 3 taon nagdurusa sa baha. Pero mahigit 2 taon po talaga sa totoo lang. Kasama po dun sa video na yon, yung aming gobernador, Governor Daniel Fernando, Mayor Lem, na Kalumpit, Bulacan. And just recently, the President went there. Kasama pa rin si Governor at si Mayor at nakita pa rin, Mr. Chairman, na wala hong nangyayari and it's getting worse. Another video that I'd like to share, Mr. Chairman, can we play the next video? Very short. Siguro, kung napapanood ng mga taga Bulacan to siguro todo palakpak sila sa committee na to. Todo palakpak sila sa video ito. Lalo na kay Senador Rodante Marcoleta. Sana hangaan nila. Kaya shout out po sa mga taga Bulacan. Sana maimbestigahan po ang problema nyo dyan at sana maresolba na po ang mga problema nyo dyan. At sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga flood control. Yan po, dito po nakasalalay sa investigasyon na to kung sino ang dapat managot. At dito rin, siyempre, mananagot, kumbagay, mareresolba sana ang inyong mga problema dyan sa mga taga Bulacan. Mr. Chair. Pero wala ko silang Si Senate Majority Leader Joel Villanueva, gigil na gigil dahil Ayan po. drawing lang History po ng video na to. Yan galit na po pala si Senador Villanueva dyan umano ang napala sa apela nilang proyekto kontra baha. Ngayong may 183 billion pesos na pondo ang DPWH ngayong taon. Nagpondo po ng feasibility study. It took them 2 years bago magawa yung feasibility study. After na magawa yung feasibility study, ginawa ba? Hindi po. May iba ginagawa? Hindi din. Pero bukod sa flood control budget, meron ding flood mitigation at foreign assisted project funds ang DPWH na pag pinagsama-sama, papalo sa 280.6 billion pesos ngayong taon at 265 billion pesos sa 2024. Mr. Chairman, August The River Basin Control Diyan sa pagkakaalam ko hindi basta-basta nawawala ang tubig baha Kaya ang namasaklap diyan yung okay sana kung yung pagkaulan bumaha tapos pagkatapos biglang bumababa o hindi ba lang sana tumataas. Ganun lang sana.
Pero ang pinakamalupit na dapat na maresolba dyan ay walang baha, sa totoo lang. At ito, ito nakasulat na. May isang opisina na nabulgar na natutulog-tulog lang. Pero ito po ay nagkikipag-communicate sa DPWH na hindi sila magkakakilala. Hindi sila, wala silang communication. Grabe tong opisina na to. Sana maimbestigahan din to. Office. Yes, Mr. Chairman. Let me explain a little No, bit. the answer Yes. is, the question is answerable by yes or no. There is a different... Have you ever coordinated with this obscure office called River Basin Control Office? I will explain to you why I'm asking this. It has a very, very significant relation to the subject matter of today's inquiry. Yes, Mr. Chairman. This River Basin Control Office was created by Executive Order 510. Kung nabasa po ninyo ito, sa Section 2, Paragraph B nitong Executive Order na ito pala yung mandato nitong maliit na opisinang ito, which is attached to the DENR. Together with the Department of Public Works and Highways and the National Disaster Coordinating Council, develop a national master plan for flood control by integrating the various existing river basins and developing additional plan for components as needed. Isipin po natin. Kaya sabi ko po sa inyo kanina, kahit 100 river basin ang babanggitin nyo sa amin, until and unless they are integrated with one another, which is the mandate of this office, walang mangyayari. Bakit po in the entire equation, in the entire continuum of this problem, bakit hindi man lang nagsasurface itong opisinang ito? So, yun. Yun ang mga kumbaga yan ang dapat ipatawag. Yang opisina na yan. Kung sino man ang representative dyan sa opisina na yan. Di ba? Where is it? And why is it? Siya pala yung merong mandato. Ngayon lang natin nalaman. Hanggat hindi po kayo nagko-coordinate, hindi po kayo pala yung regulator eh. Meron pang isang Executive Order number 816. Sabi po niya rito, referring again to the River Basin Control Office. Whereas, sabi niya, the integration and harmonization of various government mandates and resources. Kasama na po kayong lahat dyan. In the provision of safe and clean water supply and effective flood control management for the entire country is emphasized in the medium-term development plan. Ang laki pala ng mandato nitong opisinang ito. No, grabe pala, no? Ang laki ng responsibilidad niya na dyan sa project niya. Pero tutulog-tulog lang. Sana ipatawag ito ng Senado. Pero sa susunod na hearing, siguro makikita natin at malalaman natin kung ano tong opisina na to. Eh bakit po, Mr. Director General, did we invite the representative from this office? Oo, tama. Dapat ipatawag na. Kumbaga, yung palang pinaka On the susi ng record lahat ng dapat. ito. Gawa na kayo ng gawa ng project, DPWH. DBM, bigay ng pundo. Pero yung opisina na mayroong pananagutan na pag nai-integrate, i-connecta lahat ng inyong ginagawang flood control. Natutulog pala, hindi pala nyo kinukonsultan, hindi pala kayo magkakakilala. So talaga pong walang mangyayari sa lahat ng project. Dito po, matibay na po ang kawalan po ninyo ng coordination dito. Oo, yari. Yari sila ngayon dyan. Pakikipag-coordinate, pakikipag-communicate, wala. Bakit po nagkaganon, Secretary? Why is it that we have already seen, as of today, there is no semblance of coordination with this office? Why? Unfortunately, Your Honor, I think this is one of the challenges that we have to face. I'm not about to ask you about the challenges. We have the coordination actually. We have challenges. The coordination seems to be not really in the right one, Mr. I admit, Mr. Chairman, that we have not had any significant coordination at this point in time. There was no coordination. Yan, lahat yan. Dapat yung opisina na yan, lahat yan, patawag yan. Baka nga mayroon pang, baka may bulgar yan eh. Kapag yan inimbestigahan, at sigurado ako, may maibubulgar sila, na sana kung sino man ang may hawak na politiko, na talagang
may bubulgar dyan. Malamang at sa malamang. Baka lang ha. Baka may kasangkot na politiko dyan. You started from the wrong foot. Kaya po pala ganito ang nangyayari. In the next hearing, we would like to know from this office, bakit po sa kabila ng lahat na ito palang kanyang pinakamandato, hindi niya nakuwang i-coordinate sa DPWH, sa DBM, and all agencies na may kinalaman para solusyonan ang pagbaha sa bansang ito. You see, yung nawawala sa the entire question. Vulgar. Kasi Pera-pera lang. Mr. Secretary, itatanong ko pa sa kanya sana kung nandito siya. How do you classify the rivers in this country? Meron tayong national rivers. Meron po tayong municipal rivers. Is that correct? That's correct, Your Honor. We have 18 major river basins, as I initially pointed out. We have 403 principal rivers all over the country, and I think we have more than 4,000 small rivers, tributaries to the principal rivers. Not mentioning actually, of course, Mr. Chairman. Yes, Mr. Secretary, this is important because one by one, we will be able to look into the significance why we're supposed to see the difference between the national and the municipal rivers. Yes, Mr. Chairman. Yung mga national rivers po, ito yung jurisdiction ng national office. Yeah. Am I correct? Correct, Mr. Chairman. Galingan mo, Senator G. Yan. Ghost Project. Ang questionable, di ba? Ghost Project. Question mark. Nako, grabe. Nakakadiri kayo dyan sa DPWH. Ito na talagang dito po, no? Prinangka na at prangkahan na ang ginawa ni Senador Jingo Estrada rito. Kaya ito po, panoorin po uli natin. Ituloy natin. Thank you, Mr. Chair. Si Ms. Cabral ba nandito? Was she invited? Wala rin eh. Was she invited by this committee? Maybe we Yun can lang. invite her in the next Hindi, day. nandito naman ng pinaka-boss si Secretary. But Pero kailangan I would din like eh. to ask Mas gusto ko siyang makita kay sa Secretary. Hindi naman. Hindi, kailangan din makausap yan. Mr. Secretary, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ayun, di ba sinabi niya? Huwag nang paligoy-ligoy pa. Talagang diretsahan na ang tanong niya dyan sa sekretary ng DPWH. Kung hindi pa binulgar ni Pangulong Marcos ito mga anomalya na nangyari dito sa mga flood control projects, hindi nyo ba iimbestigan to? Kailangan pa umabot ng Senado para imbestigahan ito dahil binulgar ni Pangulong Marcos ang mga di umano yung mga anomalya tungkol sa mga flood control projects. Hindi naman po siguro, I think, Your Honor, I think this is a routine process naman ng department that every project that we complete must have... So, hindi na hindi maimbestigahan dahil hawak sila ng alam mo na, malaking politiko. Hawak sila sa leeg. Hindi rin natin masabi. Baka nga, hawak din sila ng ibang legislative. Yun lang talaga. To undergo a quick, it has to undergo a validation audit before we fully pay the contract amount, Your Honor. So meron yung quick quality assurance unit, may audit team na dapat umiikot parati, Your Honor, before we pay the final payment for this project, Your Honor. Are all these contractors qualified? They are qualified. They're qualified, Your Honor, and on the basis of the documents that they submit for the bidding purposes, Your Honor. Sa mga Minsan kasi, ang problema rin dito kasi, diyan sa DPWH, hindi nila titingnan kung qualified nga o hindi. Ang iniisip nila, siguro, recommended na ibang politiko. Yun eh, mga contractor. At isa na nga dyan, di ba, nabulgar natin, na hawak din nila at sila rin ang may-ari ng contract company na contractor, di ba? Yan po. binanggit ni Pangulong Marcos ng mga contractors during his SONA. Bakit Kasi yung mga ibang contractor hindi naman qualified eh. Iba yata ang sabihin na may contractor na hindi naman talaga expert dyan sa flood control na talagang nagko-contractor lang sa ibang field, di ba? Malay natin, bahay lang ang kinokontract tapos nakuha. Flood control? Ganun ba yun? Hindi nga. kulang? Bakit halos lahat ng mga contractors to ay kinorner lahat yung mga flood control projects? Oo, yan nga.
Well, Grabe. as far as I can recall, actually, yung sabi naman ng ating presidente, 20% of the total amount of that has been allocated over the years were actually napupunta doon po sa 15 contractors po. So, marami pa naman po yung other contractors that have participated in the implementation of the flood control projects, but it's a little outstanding, sabi ng ating presidente, that 20% of the total budgets that have been allocated for flood control napunta po doon sa 15. In numbers po yun, I think that is in numbers, Your Honor. Yes, so sabi ni Yung Pangulong pinakita ni- Marcos, 15 contractors cornered 20% of the total budget, or roughly 100 billion pesos. Yes, Your Honor. And the remaining 436 billion was split among 2,394 contractors. At hindi ko nababasahin yung mga pangalan ng mga kumpanya ng yung construction company. Dahil Oo, nabanggit na eh. Pangulong Marcos yan. Anyway, Okay, Pangulong Marcos pala. ilan ang ghost projects ninyo dyan? Oh, yan. Yan ang tanong. Mga tinding tanong ni talagang iyan yung talagang malupit na nabulgar dito sa investigasyong ito. Sa Kongreso kaya nabulgar yan, ghost project. 'Di ba? Silang mga ghost iimbestigahan nila kapwa ghost. Imagine, ghost to ghost. This is on the process of validation, Your Honor. This is in But the you still process- believe that there are ghost projects there? Or I there think so, were Your ghost Honor. projects? In all candidness, Your Honor, I think so. You think so? Yes. Saan yan? Well, as I said, as I mentioned in my statement, there are district offices that we are trying to continue the validation of some of the projects, Your Honor. Let me just point out, Your Honor, that many of these projects, also many of the other projects that I have mentioned, some of these projects were also implemented in 2021, 2022. Sige. Kailan nyo pa nalaman na may mga ghost projects? Since you assumed office, Mr. Secretary? Or just lately? Just lately, Your Honor, and unfortunately. So ibig sabihin, when did you assume as Secretary? When President Marcos appointed you in Yes, Your Honor. 2022? Yes, All Your right. Honor. So you believe in 2022, 2023, 2024, walang ghost project? Well, Your Honor, at the central office, we are relying actually on our project monitoring information that comes to us actually, unless it's going to be validated actually and field. So you said siguro merong mga ghost projects. Who informed you na merong... Hindi siguro. Talagang merong mga ghost project dyan. Imagine, 3 taon. Kung hindi pa sabihin na, hindi pa masabihin ng Pangulo, kung hindi pa mabanggit o hindi pa mabulgar. Totoo yan. Kaya nga, eto nga tanong ni Jingo Estrada eh. Sa 3 taon na yun, walang ghost project. Talagang may tinatago rin itong DPWH eh. Alam na alam talaga siguro nila. Mga ghost projects? Well, there are already informations that are coming up. Yes. Your Honor. Who in particular informed you that there were or there are? There are ghost people in the projects? department actually that are. That, And how do they know that na merong mga ghost projects? Well, there are people actually who can actually. Dapat managot din tong mga DPWH sa to eh. DPWH dahil baka merong nga sa kanilang mga kurakot din dyan eh. Mga nangungurakot din dyan mga empleyado niya. Sa bagay, sa investigasyon, lalabas at lalabas din yan. Kumbaga, yung mga resource person na sangkot na mga kontratista at mga sangkot na mga congressman, ibabalik din nila na malamang at pag nagigipit na sila, ituturo na nila kung sino-sino sa mga DPWH ang mga kasangkot. Ganun lang yan eh. Kapag sino-sino yung mga nagigipit dyan. Kakanta rin yung mga yan. Sila na rin at maglalaglagan dyan. Di ba? Your Honor, and these are the projects that we are now intensively validating actually. Okay, Your Honor. my office received reports that there were ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Puro Yes, Your Bulacan, Honor. di ba? That's true. Well, this is information that we have received, Your Honor. And the contractor, allegedly, Wawaw Builders. Correct? That's correct. Sino Your Honor. kaya may hawak na politiko diyan? Sa ngayon hindi pa nila
masasabi at hindi pa natin malalaman. Pero sa susunod na hearing, palalim at lalalim pa ang mga investigasyon dyan sa Senado. And SYMS Construction. Am I correct? I don't recall that name, Your Honor. But Who is the owner of Wawaw Builders? Is he here? Is he present here? Senator Jinggoy Sino was kaya? invited but walang reply. So, I-invited din. May I Sino know kaya? the legitimate owner of this construction company? Mark Alan Arevalo. Arevalo. All right. Yun, sino kaya ka I mag-anak think yan? the committee already will issue a subpoena. Malamang ipapatawag So, din yan. Sa akin palagay, itong mga ghost projects na nabulgar na ngayon, siguro inaayos na nila. Tama? Malamang. Para hindi malata na ghost. Hindi kasi nabulgar na eh. Talagang gagawa ng paraan yung mga yan. Bulgar na sila eh. Na, kumbaga eh, gusto na nilang kumawala sa kahon. Kumbaga eh, ayaw pa nilang ma-shoot sa isang kahon. Kahit na kahon na sila. And I don't think that they will have that capability anymore, Your Honor, because I think if these were ghost projects in the first place, they would not have delivered the time actually to do anything at this point in time. The records will show that if there is no project at all that was implemented, and payment has been made, then it's on. Tapos na, nasunog na yung pera natin. That's actually. Alright, magkano ang in-award dito sa Wawaw? Wawaw Builders? I don't have the figure right now, Mr. Chair, but I think it's predominantly No. Meron mga figures dyan. Huwag niyo ako lulukoyin dito. Meron na siyang ebidensya eh. In-award nito sa Wawaw Builders. Nagsisinungaling pa, no? Grabe. We'll wait for it. Ayaw pang sabihin talaga eh. Meron naman pala. Nakadiri kayo. Mr. Chair, Yan, nakadiri kayo. the tabulation. Wawaw Builders. Wawaw Builders. The number of projects, the total cost of the projects that have been implemented is 9 billion. 9 million or 9 billion? 9 Billion, all over billion. the country, Mr. Chair. But let me just point out, in Bulacan alone, Bulacan pa rin? Builders had 85 projects amounting to 5,971,811,000. In Bulacan alone. What about the three municipalities that I've mentioned? Kalumpit, Hagunoy, and what is this? Malolos. This is for Bulacan First Engineering District Office, Your Honor. Ito bang, I'm not familiar, no? Ito bang Kalumpit, Malolos, Hagunoy falls under the first Yes, Your Bulacan Honor. district? Huh? Yes. Alright. Yes, Your Honor. So magkano? Yung sa Wawaw? 5,971,811,600. In Bulacan alone? In Bulacan First Engineering District, Your Honor. So yung Malaki 5 billion na rin yan. na in-award sa Wawaw Builders para sa province Bulacan First are Engineering. all ghost projects. Correct? Hindi Secretary, naman, Your Honor. for the record, the total is 9 billion. That's 9 nationwide. billion? Nationwide. Nationwide. Your Honor. Pero Ang lahat laki. yun, ghost projects. Your Honor. So, Ghost projects lahat. no po. Hindi po. So ang ghost project lang na sinasabi mo, sa Bulacan lang. There seems to be some ghost projects actually as reported. Your Eh, Honor. sa ibang Are you lugar investigating din. this right Yes, now? Your Honor. We're investigating it. Malamang sa ibang lugar din. Baka meron ding ghost fighter, ghost project. What is the status of your investigation? They will be coming up with their financial and physical report in 1 week's time, Your Honor, to my office. Mr. Chairman. Your Honor, this is what we would like to look into actually, kasi from the face value of the contract. Eto no, ghost project pa rin. Nakakadiri kayo dyan sa DPWH. Contracting process, it's the same company that would apply for in the bidding process. Ganito Hindi na kasi ito no, yung blacklisted na isang kumpanya, nag-expired pala yan sa isang taon.
Kaya nga, ayan nakapagtaka. Di ba? Blacklisted na siya. Dapat hindi na na-expired yan. Dapat yan, amyendahan niyang rules na yan, o sa batas na yan, na dapat blacklisted na yan, hindi na dapat pinababalik yan ng DPWH. Hindi na nila binibigyan ng kontrata. Yan, blacklisted na nga eh. Bakit mo pa ano? Kaya nga blacklisted kumbaga masama na ang record niyan. Kumbaga yan at yan pa rin. Masamang lalo pa yatang sasama yan. Kaya malalakas ang loob niyan. Dahil alam nila na i-expired yung blacklist para sa kanila, yung kaso nila. Kaso uulit at uulit yan. Kaya pala napapabalik sa ano yan eh. Alam niyo kung bakit napapabalik yan. Siguro nagbabayad yung mga yan. Sa akin lang. Baka nagbabayad yung mga yan. Kaya nakakabalik ng nawawala ang record na blacklisted. Mr. Secretary, sa initial report nyo kasi, there are 9,698 projects. Pero sabi nyo rito, 179 projects were undertaken by the 15 identified contractors by the President. Para bang ibig sabihin, only 2% participated. Hindi po yun eh. Ang gusto nating sabihin, ilan dito sa mga 15 contractors na ito ang nagpahiram ng paulit-ulit ng kanilang lisensya. Kaya nga kumalat ang personalidad nila. Na-cover nila practically all regions of this country. Yan ang kalukuhan talaga, no? Yan na nga yun. Pagpapahiram ng lisensya o pagpapaupa ng lisensya. Saan kayo dyan? Sa pagpapaupa o pagpapahiram? Di ba? Talagang laki ng ano nila dyan, ng makukuha. Imagine, kung sakali na pinauupa nila o nagpapabayad sila para lang mapahiram ang lisensya. Di, ang laki na nang nababawas sa pera. Pagpapahiram pa lang baka bilyon-bilyon na. Isa yan sa malaking corruption na kabalastugan talaga. That will be one of the subject matters of the next hearing. As we have committed, ladies and gentlemen, we'll be winding up because we have to prepare this room for the session that will be upcoming by 3 o'clock. I'd like to thank my colleagues, all the participants. I now suspend hearing of this committee hearing, and be assured that you will be notified of the next hearing date, and all participants will be invited again. Thank you very much. Ayan po, narinig natin at napanood natin ang buong video na kung saan samot-saring kabulgaran ang nalaman natin. Diba? Na eto po masusubay dire-diretso na to. Naumpisahan na ng Senado. At syempre, parang parang telenovela series na mangyayari na kumbagay palalim ng palalim ang investigasyon. Kumbaga, habang nagtatagal, habang dumarating ang mga araw, ay nabubulgar na kung sino-sino ang mga kasangkot dyan. Na sana ay wag po natin pahintulutan na matigil ito o pahintulutan na mawala ang investigasyon nito, na tayo naman ay talagang nagmo-monitor at nanonood sa ganitong series. Yun nga lang, pera ng bayan ang nakasalalay dito. Kumbaga pera ng bayan ang nire-resolve rito. Kaya dito po, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat video upload ko. Maraming salamat po.